Hello, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Davidian mga kapatid. At ang topic natin na pag-usapan ay patutunayan ng ating affirmative na ang Ezekiel 9 ay mangyayari sa iglesia sa mga huling araw sang-ayon sa maunawaan sa Biblia, SOP at referensya. So siguro ipapaliwanag nila kung ano itong SOP, no? So, affirmative natin dito si Brother Denmar Santiago ng SDA. Teka, nabaliktad pa ah. Wait lang ha. Baliktad nga. Teka, ang affirmative dito bro si Brother Real Jury. Negative ka dito. Okay. Okay. So, sa ating setup ng debate, meron tayong 15 minutes sa presentation. Meron din tayong 7 minutes sa pagtatanong. At meron tayong rebuttal na 15 minutes. At same din yung ating second cross. At meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong 20 seconds sa pagsagot. Meron din tayong wait lang mga kapatid ha, yung categorical question natin. At yung rule number 3, yung 10 seconds rule. Yung rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stand. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Rule number 7, yung objection at clarification, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede magtanong. Okay, ayan. At okay, so rule number 10, para sa sensitive question, pwede kang magtanong, kasama doon yung personal question, pero pwede din tanggihan. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lang. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng debater. Mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, ako nga pala si Russia Vista mga kapatid, at ako po ay isang Catholic, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ngayon. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, kapatid. Okay, at yung ating negative naman? Yes po, Mr. Moderator. Okay. At before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala. Unahin natin ang ating affirmative. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Real Jury Nunez. Nasa panig po ngayon ng Davidian. At nagagalak po ako na maging katalakayan si Brother Denmar Santiago. Yun lang po. Okay, yun po, isang magandang gabi sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang simple at ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist. At mga kapatid, tayo po ay tututol sa paksa na inihamon sa atin ni kapatid na Real Jury, no? Na ang Ezekiel 9 anyay isang propesiya na magaganap sa iglesia sa mga huling araw. Ngayon pa man mga kapatid, ito po ay gagamitan ng Biblia, ng Spirit of Prophecy. Yung Spirit of Prophecy, mga aklat ni Ellen White, yan yung SOP, at mga referensya. Kabilang dito mga kapatid, yung The Shepherd's Rod ni Victor Tasio Hotep, na kinikilalang propeta
ng mga Davidians, no? Ayan, yung ating mga kapatid na Davidians, no, na dati sila'y kasama, ngayon ay sila'y nasa kabilang ibayo, no? Bagaman gayon man, mga kapatid, naway pagpapala ang inyong masumpungan sa debating ito at ang katotohanan ng mamayani at kayo ay manatili na manghawak sa pananampalataya na hanggang sa pagdating ni Kristo, tayo ay maghintay at maghanda sa kanyang muling pagparito. Yun lamang at maraming salamat, Brother Rasha. So, umpisa na natin ang ating debate mga kapatid, at kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming or mag-comment kayo ng @followers or @highlights mga kapatid. So, hintayin ko si Brother Real sa kanyang presentation, bro. Yung share screen, bro. Okay, ulitin ko, magandang gabi sa lahat ng nagasubaybay ngayon sa Russia TV. Sa debating ito ay papatunayan po natin na ang Ezekiel 9 ay mangyayari sa iglesia sa huling araw sang-ayon sa maunawaan sa Biblia, Spirit of Prophecy at referensya. So, sa debate pong ito, nawa maiangat ang pangalan ng Panginoon at una sa lahat, ang katotohanan tungkol sa paksang ito. So ako po ay nagpapasalamat kang Russia TV. I-follow po natin siya. Ganon din po yung ating magiging kausap ngayon, si Denmark Santiago. Maraming salamat bro na natuloy itong ating talakayan. At hindi na po ako tatagal. Dadako na po ako sa pagtatalakay. So dito po sa Ezekiel chapter 9 verse 4, binabanggit po dito yung isang paglalagay ng tanda. Sabi po dito, "And the Lord said unto him, Go to the midst of the city, to the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abomination that be done in the midst thereof." So meron po diyang pagtatatak na binabanggit si Propeta Ezekiel. At may mga nabanggit dyan, atin pong aalamin mamaya ano pa sa Biblia yung nagbabanggit ng pagtatatak. So dito po sa medyo taas, through the midst of the city, through the midst of Jerusalem. Meron binabanggit dyan na city and Jerusalem. Ano ba yung sinasabi ng propeta ng Seventh-day Adventist tungkol dito? So meron siyang binanggit dito po sa sulat sa propeta ng Seventh-day Adventist dito po sa volume 8, page 67, paragraph 2, Jerusalem is a representation of what the church will be if it refused to walk in the light that God has given. So ang Jerusalem nga binabanggit sa Ezekiel chapter 9 verse 4, katumbas po siya sa salitang church dahil ang pangalan po noon ay Jerusalem. Sa ating pong panahon ngayon, yan po ay tinatawag na church. Kaya, ang sabi po ng propeta, Ellen G. White, katumbas po siya doon sa church. Ngayon, meron din binabanggit dito na city. Through the midst of the city. Ang city dyan, sang-ayon po sa propeta ng Seventh-day Adventist, ay sang-ayon po dito sa aklat ng Acts of the Apostle, page 12, paragraph 1, the Church of God has been as a city set on a hill. Ibig sabihin, ang city ay hinalimbawa po ng propeta doon sa Church of God. So, ang Jerusalem, ang city, represent church, mga kapatid. Okay? Ngayon, kung papansinin mo dito sa Ezekiel 9, verse 6,
meron pong binabanggit dito nga begin at may sanctuary. Kasi nga, yung mga hindi makakatanggap ng tatak, yun po ay papatay ng 5 anghel. At yung isang anghel doon, kasama doon sa, kasi 6 yon. So ang 5 doon, yun yung maglalagay ng tanda. So sabi dito, pasimulan nyo doon sa aking banal na sanktuaryo. Ano ba ibig sabihin ng sanktuaryo dito? Sabi po ng propeta sa Seventh-day Adventist, sulat po niya sa volume 5, page 211, paragraph 2, here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. Ibig sabihin, ang sanctuary nga na binabanggit sa Ezekiel chapter 9 verse 6 ay walang iba kundi ang kanyang iglesia. Here we see that the church, the Lord's sanctuary. Yun po ang sinabi ng propeta ng Seventh-day Adventist. Okay? So, ngayon, sa Ezekiel chapter 9, nagbabanggit ng paglalagay ng tanda. Okay? Sa Revelation chapter 7, binanggit din po yung pagtatatak. Okay? Dito po mabasa sa Revelation chapter 7 verse 3, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So, meron din po diyang pagtatatak. So, ito bang pagtatatak sa Ezekiel 9 at pagtatatak sa Revelation 7, meron ba itong kaugnayan? So, papasagutin natin ang propeta ng Seventh-day Adventist. Ganito po ang pagkakasabi. Dito po sa Testimonies to Ministers, page 445, paragraph 2. Ganito po yung pagkakasabi. This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. Ibig sabihin, ang pagtatatak nga nakita sa pangitain ni Propeta Ezekiel ay same pala doon sa nakita din na pagtatatak ni John Revelator. Kaya sabi ng propeta, this sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. Same lang po yung pagtatatak sa Ezekiel 9 at pagtatatak sa Revelation chapter 7. Okay? So mamaya, babasahin natin bakit sinali natin yung Revelation 7. Nandito atin po yung tatalakayin. Okay? So dito sa Revelation chapter 7, binanggit dyan yung pagtatatak at yung matatakan, 144,000. Yan po yung sinasabi dyan. Binasa ko kanina yung 3. Yung verse 4, merong pagtatatak na ang bilang 144,000. Ngayon, ganito ang sabi ng propetesa sa Seventh-day Adventist. Dito po sa volume 3, page 266, paragraph 2, especially in the closing work for the church, in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. So, pagtatatak pala ito, itong pinakita na vision sa ikang Ezekiel at yung pinakitang vision kang John Revelator, ay ito pala yung nagtatapos na gawain sa loob ng iglesia ang panahon ng pagtatatak ng 144,000 doon po sa God's professed people. So, maintindihan na po natin kung sino po yung God's professed people. So, meron pong binabanggit dyan na church. So, mamaya, babasahin natin anong church yan. No? Sapagkat maraming church ngayon. So, kung babasahin po natin yung sa baba ng verse 4 sa chapter 7, meron pong binabanggit dyan na all the tribes of the children of Israel. So, ano bang Israel ang tinutumbok dyan? Israel ba na ancient Israel o yung modern Israel o yung Israel of today? Ganito po ang sabi ng propeta ng Seventh-day Adventist. Propeta po ng Seventh-day Adventist nagsabi nito. In order to be purified and to remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today, so ang Israel of today, pala, yun yung Seventh-day Adventist. So yung
yung church na binabanggit doon sa ating mga binasa, kung saan gagawin yung pagtatatak ng 144,000, ay tinatawag pala yun na Israel of today na walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. Sang-ayon po sa sinasabi ng propeta ng Seventh-day Adventist. Okay? So, ngayon, kung pag-aaralan po natin yung Revelation chapter 3 verse 14, meron pong binabanggit dyan na Church of the Laodicea. Ngayon, ano ba yung interpretation ng Seventh-day Adventist sa Church of the Laodicea? Ito po, sabi po ng kanilang propeta dito po sa Selected Messages, Book 2, page 66. Ito po yung sulat at sinabi ng propeta. The message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. Ibig sabihin, ang Laodicea na binabanggit sa Revelation chapter 3 verse 14, ang sabi ng propeta ng Seventh-day Adventist, ang Laodicea ay applicable siya sa Seventh-day Adventist. So, iglesia ng Seventh-day Adventist pala ang pinatutukuyan ng talata. Okay? So, dito po tayo. Next. So, itong 144,000, papatunayan natin na mangyayari, itong Ezekiel 9, mangyayari po ito doon sa last days. Okay? So, ang sabi po dito sa Great Controversy, sulat po ito ng propeta ng Seventh-day Adventist. Sabi rito, are gathered the company that had gotten the victory over the beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, with the Lamb upon Mount Zion, having the harps of God. They stand the 144,000 that were redeemed from among men. Ibig sabihin, ang 144,000 pala, nakapanagumpay siya sa una sa hayop, sa larawan ng hayop, ikatatlo sa marka ng hayop, ay kaapat sa numero ng hayop, sa number of the beast. Ibig sabihin, itong 144,000 nga sinabi doon sa Revelation 7, ito siya ay makakalampas doon sa tinatawag na mark of the beast, doon sa 666. Okay? So, paano po natin mapapatunayan na itong Ezekiel 9 na mangyayari sa Seventh-day Adventist ay ito po yung mangyari sa uling araw? Ganito po ang sabi ng propeta ng Seventh-day Adventist mismo. Dito po mababasa sa The Ellen G. White 1888 Materials. Ganito po yung pagkakasabi. We are amid the perils of the last days. The time will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. That prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. So napakalinaw po niyan, kapatid. Yung sinasabi po ng inyong propeta, nga yung prophecy sa Ezekiel 9 ay mangyayari siya sa last days. So sa last days po yan mangyayari. At ito'y matutupad na literally fulfilled. No? So ngayon, pag sinabi mong prophecy, propesya, ibig sabihin hindi pa dumadating, parating pa lang, hindi pa natutupad, ibig sabihin. So kailan ito matutupad? Sang-ayon sa propeta ng Seventh-day Adventist, we are amid the perils of the last days. The time will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. So sa last days pala matutupad ang propesya sa Ezekiel 9. Okay? So ngayon, ano pa ang sinabi? Dito po, kapatid, sa Sabbath School lesson quarterly noong January 1908. Binabanggit po dito, mga kapatid, sa lessons, Sabbath School lesson ng Seventh-day Adventist, dito po sa kanila, sinabi po rito, Mark of the Beast, January 25, 1908. Number 1, binanggit po dyan yung Revelation chapter 14, 9 to 12. At sa baba po, binanggit po ang Revelation chapter 7, verse 2 hanggang 4. At sinabi po na Ezekiel 9, verse 4. Gaya po nung ating binabasa. So titingnan natin malinaw po dyan sa Sabbath School lesson ng Seventh-day Adventist na binabanggit dyan na Mark of the Beast
kinote po yung Revelation 14, kinote ang Revelation 7, kinote din ang Ezekiel chapter 9. Okay? Next. Doon po sa baba, sa number 2, sabi to, the 144,000 mentioned in Revelation 7. Kaya binention natin kanina kasi binention doon sa kanilang libro. Sa libro, sa sulat mismo ng propeta. At binanggit din dito ang Revelation 14. Kung babasahin mo sa number 3 sa kanilang lesson, the work brought to view in Ezekiel 9 is without doubt prophetic of the sealing work of Revelation 7. Ibig sabihin, may connection talaga ito, ang Revelation 7 at yung 9. Okay. Dito pa, titingnan mo dito, binanggit dito, inulit-ulit dito, yung sealing of God. Kung titingnan mo dyan, binanggit ang Revelation 7 verse 1 to 3, Revelation 7 verse 4, at Revelation 14 verse 1, at sa baba niyan, Ezekiel chapter 9. Okay? So, dito, tingnan po natin itong Sabbath School lesson ng 2019. Meron pong binanggit dito na seal of the people of God. Kung titingnan mo, kailan ba ito mangyayari? So, kinote po dito yung Revelation chapter 14, binanggit din dito ang Ezekiel chapter 9 verse 1 to 11, at ang Revelation chapter 7 verse 1 to 3, at ang sabi ito, at the time of the end. Ibig sabihin, mangyayari ito ng mga teksto, lalo ang Ezekiel 9, ang Revelation 7, ang Revelation 14, at the time of the end, sang-ayon po sa Sabbath School lesson ng Seventh-day Adventist, February 3. Okay? Dito po, sa baba po niyan, sa February 7, sabi dito, kailan ba ito mangyari? God's in-time people. So, itong 144,000 nga binabanggit dito, na kinote ang Ezekiel 9, God's in-time people, napakalinaw po niyan. At titignan mo dito sa bandang baba na hinighlight ko, in the closing days of this world's history. Ibig sabihin, itong binabanggit dito na 144,000, ang Revelation 14, Revelation 7, Ezekiel 9, ito po ay mangyayari in the closing days of this world's history. God's in-time people. So, yun po ang sinasabi. At kung titingnan mo dito sa verse sa 8, sa page sa 8, February 8, the last generation of God's people in the closing days of this earth history. Yan po, mabasa po yan. Ang 144,000, ma-identity siya, are the last generation. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay. First question. Teka, nakabalik na data yung ating camera. Okay. Wait lang wait po mga kababayan. Yes. Okay. Ang una kong tanong, Brother Rail Jury, no? Yeah. Ano po ang uri ng tao na sinusulatan dito ni Ezekiel dito sa kanyang aklat sa chapter 9 specifically? Sino ho ang audience niya diyan? So sa panahon ni Ezekiel, siyempre ang ancient Israel. So, ngayon, sa pagdating sa ating panahon, ang Israel dyan at Judah, apply na yan sa ating panahon sa Seventh-day Adventist. Hindi na apply sa panahon ni Ezekiel. Next question. Okay. Next question. Sino po or ano ang standard or arbiter doon sa claim ninyo na yung mga cities na binanggit po ninyo ay apply na yon sa ating panahon? Sino or ano ang standard or yung tutukoy doon sa claim ninyo? Okay, sagot. Yung binasa ko po kanina, sulat mismo ng Seventh-day Adventist, yung comment sa Ezekiel chapter 9, na apply yon hindi sa ancient Israel na kay wala na yon, andito na yan sa tawag nga modernong Israel na yung binasa natin kanina, apply yan sa Seventh-day Adventist. Okay. Sa madaling salita, yung mga aklat sa Seventh-day Adventist lang ang nag-explain
na ito ay connected sa last days at hindi ang Biblia? Yes or no? Ang sagot ko diyan, ang Bible at Spirit prophecy harmony yan sangayon sa Objection? sulat mismo ng propeta. Objection? Proceed. Objection negative. Mr. Moderator, categorical po ang aking question. Ang question ko, Mr. Moderator, ang question ko, Mr. Moderator, ay categorical. Pakisagot niya. Paulit muna, bro. Tama ba yung kanyang... Sige, paulit Sabi muna. ba ako? Paulit muna ng tanong, bro, Denmar. Okay. Okay. Sabi ko, tama ba? Okay, tama ba yung sinabi niya na ang standard o basihan pangtukoy na ang Ezekiel 9 ay tumutukoy sa last days ay ang mga referensya lamang ng Seventh-day Adventist at hindi ang Biblia? Yes or no? Tama ba daw? So, Yes or no, bro? Both? ang sagot ko John, yes, sa basihan ng Seventh-day Adventist, Bible and Spirit of Prophecy. So, meron po tayong paliwanag niyan. Proceed, bro. Paliwanag mo. Yes, yun. Proceed. Next question. Next question. Okay, next question. Okay, kung ang reference lang ng Seventh-day Adventist ang nagpapaliwanag na yung Ezekiel 9 ay connected or link sa last days at hindi sa Bible, sabi mo, yes di ba? Ang tanong ko sa iyo, ano ang immediate context ng Ezekiel 9? So, ang sagot ko dyan, Brother Denmar, dahil nga prinsipyo yan ng Seventh-day Adventist at alam natin yan, nasa fundamental belief yan ni Ka-18, ang Minister Billy Joe White. So, ang Seventh-day Adventist, Bible and Spirit of Prophecy talaga yan. Kung babasahin mo yung context, kung meron kang SD Bible commentary dyan, nandun po yan naka-footnote ang Ezekiel 9 at Revelation 7. Sa Ezekiel 9 mismo. Okay, next question. Okay, next question. Tama ba na sabihin na itong prophecy ni Ezekiel ay nangyari din sa bayan ng Diyos doon sa mga Israelita o sa mga Hudyo noong panahon ni Ezekiel? Yes or no? Yes, tama. Sa 10 plagues of Egypt, meron din po doon. Pero sa door po sila, hindi katulad sa Ezekiel 9 sa forehead. Oo, mababasa po natin yan na may nangyari doon sa 10 plagues of Egypt pero sa door po sa mga pintuan nila. Unlike dito po sa Ezekiel 9 na pinag-uusapan natin, doon na sa tinatawag na kanilang noo. Okay? Okay, next question. Okay. Tama ba na sabihin na ang mga references lang ng Seventh-day Adventist ang naglilink sa Ezekiel 9 at Revelation 7 na magka-context? Yes or no? Yes, bro. Yes, bro. Kasi kung titingnan mo talaga yan, pinapaliwanag talaga yan ng propeta ng Seventh-day Adventist, ang Ezekiel 9. Unlike na lang kung meron pang mga libro, hindi ko po yung papatunayan ngayon. Okay. Next question. Okay, sa madaling salita, hindi ang Bible ang nagsasabi na yung sulat ni Ezekiel at saka yung sulat ni Juan ay magkaugnay, kundi yung reference lang ng Adventist. Yes or no? No, bro, kasi kung titingnan mo doon sa Bible mismo ng SDA Bible Commentary, meron ako niyan, naka-footnote po talaga yan doon mismo sa Bible. Yung Ezekiel 9, Revelation 7, Bible talaga ng Seventh-day Adventist. Next question. Next question. Okay, next question. Saan mababasa natin sa Biblia na nag-usap si Juan at saka si Ezekiel para masabi mo na maka-context yung dalawa? Sagot. Saan talata mababasa?
Walang talata na ganon kasi magkaiba sila ng time. Ang propeta ng 70 Adventist lang ang nagsabi. Kaya nga binasa natin na Okay. yung pagtatatak sa Ezekiel, sa John parehas lang. Sa ngayon po sumabasa. Next question. Okay, next question. Tama ba na ang paniniwala ng mga Davidian, ang mga papatayin dito, yung mga Seventh-day Adventist, yung mga leader, yung mga member, tama ba yun? Yes or no? Sa ngayon sumabasa sa propeta ng 70 Adventist. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa presentation ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna kay Rons Gop. Hindi reference lang ang SOP Brad Denmar, Word of God yun. Shoutout din kay Marty Centino. Ibig ba sabihin mali gamitin reference ang libro ng SDA? Shoutout din kay Jen Abatanhay. Verse by verse po yan. Spirit of Prophecy po. Shoutout din kay Rons Go, pag ayaw nating maniwala sa SOP na same author sa Bible ay hindi ka SDA. Mamert Tolome, sulat ng propeta na nasa lumang aklat sa panahon ngayon natupad. Shoutout din mga kapatid kay Clark Lopez, dapat magiba ng negative yan na may ebidensya na may mabasa din siya sa Bible at Spirit of Prophecy. Abangan natin kung ano ang masasabi ng negative dito. Shoutout din mga kapatid kay Raha Sulaiman, ang Ezekiel chapter 23, basahin mo kung yun ba ay salita ng Diyos. Shoutout din mga kapatid kay Fernando Camacho. Shoutout sa mga maginoong mag-uusap, huwag niyong pahirapan si manager na Russia Vista ha. So mga kapatid, dako tayo sa ating first presentation. Brother Denmar, your time start now. Okay. Yan, maraming salamat po Mr. Moderator, no? Hindi natin nire-reject si Ellen White. Maliwanag ko kasi sa ikalawang Kronika 20:20 na sampalatayanan ng Panginoon at sampalatayanan din ng propeta. Yun nga lang mga kapatid, pagdating ho sa pag-aaral, lalong-lalo na sa Adventist Biblical Research Institute, mga kapatid, kami po mga Seventh-day Adventists ang may karapatang mag-interpret ng sulat ni Ellen White. Hindi po ang kung sino man. Ngayon, mga kapatid, pangunahan ko po kayo, hindi lahat ng sulat ni Ellen White ay applicable sa lahat ng panahon. No? Atin nung patutunayan, dito po basahin natin muna yung ating pagpapatotoo ukol sa bagay na yan. Ganito sabi mga kapatid, sa manuscript releases, basahin natin. Manuscript releases number 852, page 2, paragraph 4. Sabi dito, ni Ellen White, it is no secret that under difficult circumstances, as when I traveled and I was entertained in troubles, she also eat meat. So dito, si Ellen White pala dito mga kapatid, mapapansin ninyo, may panahon na kumakain si Ellen White ng meat. So, it is not purely vegetarian. Ibig sabihin, may panahon na si Ellen White, yung kanyang mga sulat, hindi niya ina-apply sa lahat ng panahon. No? Isa pa, mga kapatid, no? Katulad dito, sa Question and Doctrines, sa page 89, sabi dito, we do not regard, we do not think of the universal application as is the Bible, but particularly for the Seventh-day Adventist Church. Ayan. So, yung sulat pala ni Ellen White is not a universal application base sa Question and Doctrines page 89, no? So, hindi pala siya pangkalahatan, kundi para lamang sa Seventh-day Adventist. Kaya dito, mga kapatid, no? Hindi po sa lahat ng pagkakataon inia-applyan. Ngayon, i-contextualize natin mga kapatid. Pagdating ho sa doktrina, sino ba ang dapat masunod? Si Ellen White ba o ang Biblia? Ito po ang sagot natin, mga kapatid. Sabi dito ni Ellen White sa
Sa The Gift of Prophecy, page 386, paragraph 2, they also make clear that the Bible is a standard by which all teaching and experience must be tested. Yan, sabi ni Ellen White, no? Early writings, page 76. I recommend to you, dear reader, the Word of God, that the rule of your faith and practice, no? By the Word, we are to be judged. So, yung Word of God lamang daw yung rule natin, mga kapatid, wala nang iba. So, the Great Controversy, no? Page 595. But God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only to be standard of all doctrines and basis of all teachings. Ayan o, sabi ni Ellen White, Bible and Bible alone. Ngayon, hindi natin dinidisregard ng propeta. Yun nga lang, minimisinterpret nila. Bakit? Ito ha. Kailan po mangyayari yan at sino ang papatayin? Okay. Sabi ko dito, mga kapatid, ni Joseph Bates, ito si Joseph Bates, isa sa mga early pioneers na kasama ni Ellen White. Dito po sa A Seal of the Living God, page 41, paragraph 8. Sabi niya dito, it has nothing to do with Revelations chapter 7. Ito daw Ezekiel 9. No? If it has been fulfilled, if not, it will be applied first, then it will be admitted that the vision was a prefiguration of Ezekiel of something that was to come. For it could not be a prophecy if it was in the past. Ibig sabihin, nangyari na daw noon. Kailan nangyari? Tuloy natin yung basa. According to Ezekiel dates and Jeremiah 52, chapter 52, the Babylonians besieged, took and destroyed Jerusalem and burned up the principal buildings thereof, should about 7 years after the wonderful prophecy. No? Kailan daw ito? Noong 588 BC. No? So meaning, mga kapatid, para kay Joseph Bates, na isang pioneer ito, paniniwalaan ko to, according kay Joseph Bates, nangyari ito sa bayang Israel. Noong sila ay nilusob ng mga Babylonia. No? Sabi dito, Ezekiel 9 was written during the deliverance of the righteous Israel in 594 BC, while the Revelation 7 belongs to the New Testament written by John, the Revelator, in more or less than 96 AD. So napakalayo po ng time gap nila, hindi po sila magkasundo. Magkaibang konteksto po yan. Ngayon, basahin po natin. Sino ba ang papatayin at bakit kakatayin itong mga nasa Ezekiel 9? Basahin po natin ang Biblia, context by context, verse by verse. No? Hindi ho kung sino lang ang nagsabi. Kasi itong galit ng David yan sa gusto kaming patayin, pati mga pastors, leaders. Mabasa natin ito sa The Shepherd's Rod, Book 2, page 44 ni Victor Tasio Hotep. Galit talaga si Hotep sa mga Seventh-day Adventists. Mantakin ninyo, gusto nila patayin yung mga Seventh-day Adventists gamit ang talatang ito. Ngayon, bibigyan ko ng justisya ang Seventh-day Adventists. Hindi po mangyayari ang patayan na to. Huwag kayong matakot, mga kapatid, nandito ako, no? Ngayon, sino ba yung papatayin? Okay, una, Ezekiel, chapter 8, verse 10. Basahin natin. Sino ba yung papatayin dito? Ezekiel, chapter 8, verse 10. Sa gayo'y pumasok ako at nakita ko narito ang bawat anyo na nagsisiusad ng mga bagay at kasuklam-suklam na mga hayop. At lahat ng mga Diyos-Diyosan ng sambayan ni Israel na nakaguhit sa pader sa palibot. Aba, yung kakatayin pala, no? Yung mga
Israelita na mayroong mga Diyos-Diyosan. Eh kung gusto mong i-apply ngayon ito sa ating panahon, walang Diyos-Diyosan ng Adventist. Aba, walang Diyos-Diyosan ng Adventist, walang mga nakasulat sa pader, katulad itong nasa context. Manapa, ang may mga Diyos-Diyosan, mga rebulto ng Katoliko. Pasensya ka na, Brother Rasya, ha? Ngayon, verse 11. Tingnan natin yung verse 11. Ayan, ha? At nagsitayo sa harapan nila ang 70 lalaki na mga matatanda ng sambayan ni Israel. At sa gitna nila ay tumayo si Azanias na anak ni Safan. Bawat lalaki may kanyang pangsuo sa kanyang kamay at ang amoy ng usok ay kamangyan ay napailang lang. Ito po yung pagsusunog ng insenso sa mga larawan. No? At pagkatapos, sa talatang 14, basahin natin yung 14, dito na sila sumamba, no? Sabi dito, at nang magkagayon, dinala niya ako sa pintuan ng 700 ng bahay ng Panginoon na nasa dakong hilagaan. At tarito, dooy na nga upo ang mga babae na iniiyakan si Tamus. Matindi ito si Tamus. Parang gamit ko ito sa Mobile Legends. Anyway, si Tamus, ito yung, excuse me po, ito yung Diyos-Diyosan ng mga Israelita nung panahon. Verse 16. According dito sa verse 16, bukod kay Tamus, sino pa sinasamba ng mga Israelita? At dinala niya ako sa pinakaloob na looban ng bahay ng Panginoon. At narito, sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana, ay may 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon. At nakaharap sa dakong silanganan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Ayan, sumasamba sa araw. Ang Seventh-day Adventist ba, Brother Rail Jory, sumasamba kay Tamus at sa araw? Hindi ko. Manapa ang mga Katoliko ang sumasamba sa araw. Kaya nga ho, Sunday. Sila rin yung mga larawan, hindi tayo. Kahit ang Davidian, wala akong ganyan. Ngayon, ano pa? Yan ho ang context ni Ezekiel. No? Context ho yan ni Ezekiel, mga kapatid. Ngayon, according dito, kay Ellen White naman tayo punta. According kay Ellen White na aming propeta namin hindi sa inyo propeta ng Seventh-day Adventist, kailan matutupad ang Ezekiel 9? Basahin natin. Ganito ang babasahin natin, mga kapatid, Ayan. Sabi dito, Manuscript Releases, Volume 1, page 260, paragraph 2. Study the 9th chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled. Ano nga? Teka, basahin nga natin. Literally fulfilled with ED. Sa panahon ni Ellen White, ano daw? Literally fulfilled, past tense. Tapos na. Marunong ba kayo magbasa? Aba, talaga naman. Ngayon, isa pa. Ezekiel, the Great Controversy. The Great Controversy, page 25, paragraph 3, the prophecy which had been uttered, past tense, was twofold in its meaning, while foreshadowing the destruction of Jerusalem, it prefigured also the terrors of the last great day. Ano sabi? Yung nangyari sa Jerusalem, natupad na yun. Diba? Kaya kayo, huwag kayo nagpapaniwala dun sa basa na nakabasa, akala na kung sinong interpreter ng sulat ni Ellen White. No? Kami po ang nag-i-interpret o kami ang magsasabi kung tama ang interpretation. Okay? Kami po yan. Okay. Kaya nga. Ano nangyari? Bakit gumagano? Okay.
Ngayon, sundan ba natin? Okay. Kailan yung destruction of Jerusalem na ating binabasa? No, sa 7 taon, okay. Sa 70 weeks na pagkabihag at pagkawasak ng Jerusalem sa pamamagitan ng pagan Babylonians, ang siyang ginamit ng Diyos upang patayin ang mga tumalikod sa Jerusalem at nasa lungsod ng Huda. Ito ay nangyari sa panahon ng unang taon ni Haring Nabucodonosor noong 605 BC. Ayun, yung patayan nangyari sa panahon nga ng mga Israelita. 605 BC. No? At according sa world history, no? Bago tayo punta sa world history, dito muna tayo kay Jeremiah. Jeremiah chapter 25 verse 1, no? Ang salitang dumating kay Jeremias tungkol sa buong bayan ng Huda na ika-4 na taon ni Joachim na anak ni Jason, na sa kayo'y sa Huda, sabi niya, itong mga taga-Judea, no? Sabi niya, siya rin unang taon ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, no? Ito po, mga kapatid, babasahin natin, medyo mahaba ito, Okay. Babasahin natin, mga kapatid. Kayo na lang po siguro magbasa. No? Dito sa world history, mga kapatid, sa Wikipedia, no? Yung fulfillment ng siege of Jerusalem. Siege. Ano po yung siege? Ito yung nangyari sa panahon ni Haring Nabucodonosor, mga kapatid. Ayan. Nababaliktad yung ating screen talaga. Wait lang Ayan. So, mga kapatid, ang nangyari, itong fulfillment pala ay sa panahon ni Haring Nabucodonosor. Okay. So, ayan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng affirmative. Brother Real Jury, 7 minutes, your time start na. Yan, nakatagilid pa din. Proceed ka, bro. So, tanong, Brother Denmar. Yes po. Sinabi mo kanina na ang sulat ni Ellen G. White hindi apply sa lahat ng panahon. Ang tanong ko sa iyo, kasama ba doon yung Ezekiel 9? Mabasa mo ba o wala? O hindi? Yes po. Kasama po. No? Tandaan natin, sinabi ni Ellen White, Bible and Bible only is a standard of all doctrines and the basis of our rule and faith and practice. No? Ibig sabihin, unahin nyo muna aralin, no? Yung Bible bago si Ellen White na lesser light. No? Kaya nga sabi ni Ellen White. Okay. Next question. Dahil sinabi mo na kasama. So, ang tanong ko, itong sinabi ni Sister Ellen G. White na mangyayari ang Ezekiel 9, last days, kasinungalingan ba ito? Yes or no? Hindi. Of course, hindi. No? Hindi yan. Kasi ito, sabi nga natin, binasa nga natin kanina, no? Ito po, mga kapatid, ay may twofold fulfillment. No? Twofold fulfillment po ito. Twofold. Para kay Ellen White. Pagdating mo sa Biblia, ito po ay natupad na according kay Joseph Bates. No? Okay, ulitin ko yung tanong. Sabi mo kasi, hindi lahat ng sulat ni Ellen G. White applicable sa lahat ng panahon. Ang tanong ko sa iyo, kasama doon ang Ezekiel 9, sabi mo oo. Tapos nung tinanong kita na
kasinungalingan ba itong sinabi ng propeta na ang prophecy sa Ezekiel 9 last days? Sabi mo, hindi. Ibig sabihin ba, sang-ayon ka na katotohanan to na mangyayari sa last days? Yes or no? Sang-ayon ako sa sinabi ng propeta, hindi sa unawa ninyo. Kasi according dito sa Shepherd's Rod, dito po sa Book 2, page 44, mangyayari daw ito, sabi dito, that the slaughter of Ezekiel 9 will take place prior to the close of probation. Hindi po prior or before close of probation, kundi after close of probation. Pagbagsak ng plagues na sinasabi nyo kanina. Yun po ang sinasabi ng propeta. Kaya yung propeta nyo si Victor Hotep, mali ito eh. Itong the Shepherd's Rod ninyo, mali. Mali yung sinasabi ng propeta mo. Okay, so hindi na ako mag-object doon kasi tanong ko sa Expert of Prophecy, hindi sa sulat ni Hotep. Okay, kasi sinasabi rito sa 1888 material, sulat mismo ng propeta ng Seventh-day Adventist, we are amid the perils of the last days. The time will soon to come when the prophecy of Ezekiel 9, mangyari siya sa last days. Ano bang last days ito? Last days na sa uling araw or last days ito na natapos na? Meron ka bang mababasa sa Expert of Prophecy na tapos na ito? Na yung last days na binabanggit dito? Meron o wala? Categorical? Meron. Kaya nga sabi ko kanina, ano sabi ni Ellen White? Manuscript Release Volume 1, page 260. No? Study the chapter of Ezekiel 9. These words will be literally fulfilled. Past tense. Fulfilled. Tapos na. Huwag nyo nang ulit-ulitin pa. Para kay Victor Hotep kasi, prior the close of probation, mali yun. Dahil yung 7 plagues babagsak after the close of probation, hindi before close of probation. Kaya mali si Victor Hotep na propeta ng David yan. Next question. Okay, salamat sa sagot. Next question. Binasa mo kanina ang fundamental beliefs, page 386, paragraph 2. Ang sabi mo doon na ang paniniwala ng Seventh-day Adventist ay Bible alone. Ang tanong ko sa iyo, ang Ezekiel chapter 9 ba wala sa Bible? Yes or no? Yes, sa Bible, yung Ezekiel 9. Chapter ka yun eh. Ang wala sa Bible, yung sinasabi ng propeta mo dito sa The Shepherd's Rod. Ano sabi doon sa The Shepherd's Rod? Ito, babasahin ko ulit. Page 40, Book 2, page 44. That the slaughter of Ezekiel 9 will take place prior to the close of probation and not at all subsequent to the second advent of Christ. Mali po yung sinasabi niya na prior the close of probation. Wala pong ganon. Bakit the 7 plagues mangyayari after close of probation, hindi before? Kaya mali si Victor Hotep. Next question. Okay, hindi kita habulin sa prior, mamaya sa ripatan. Ngayon, ibig sabi ko, tinatanong kita kung kasama ba doon ang Ezekiel 9, sabi mo oo. So ibig sabihin, yung sinasabi mo dyan, sang-ayon ka ba nga mali yung pagkaintindi mo sa fundamental belief? Nakasama naman pala ang Ezekiel 9. Yes or no? No, ikaw yung nagkamali. Ikaw yung nagkamali. Kasi ang ibig sabihin nito, Bible is the greater light. Hindi si Ellen White na magkukomentaryo kasi ang ginawa mong komentarista si Ellen White ng Bible. However, maliwanag kay Ellen White na siya ay lesser light at ang Biblia ang greater light. Basahin natin dito sa The Great Controversy, page 591. Ayan sabi dito hindi ko na babasahin. 20 seconds. Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jean Tanhay. Sabi niya, tanggala ng will be aron matinuod ng imong interpretation. Shoutout din kay Ronsgop, will be fulfilled, past participle yun bro Denmark. Shoutout din kay Rain, wala man nabasa, fake accusation yan.
Shoutout din kay Memar Tolome. Sinabi na baga ni Jesus sa panahon niya dito sa lupa ang mga sulat ng mga propeta at kautusan ay may bisa hanggang sa panahon ni Juan Bautista. Shoutout din kay Marty Centino, will be literally fulfilled future. Shoutout din kay Clark Lopez, studied the 9th chapter of Ezekiel. At dito din kay Rain, sabi niya time and place must be considered nga so in your future na mangyayari sa amin wala. Ito na yun kay Jean, si Joseph Bates propeta ba na? Agoy, for me mas tuuhan ako ang suwat sa propeta kaysa mga pioneer lang. So dako tayo mga kapatid sa rebuttal ng ating affirmative. Brother, your time start now. Okay, maraming salamat moderator. So dito tayo sa rebuttal. So marami pa akong tanong dito sa mga binasa niya kanina kasi naubos yung oras. So mga kapatid, nakikita po natin na wala pong nagiba ang ating pong kapatid kasi nagbasa siya ng outline. So dito, patuloy sa ating ebidensya mga kapatid. So sangayon po sa Biblia, dito po sa chapter 9, verse 8 tsaka 9, binabanggit po dyan na yung destruction o yung slaughter of Ezekiel 9, mangyayari po dyan sa mga nandun sa Israel, nandun sa Jerusalem. Okay? The iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood. So, nakita yan sa pangitain ni Ezekiel. Kung titingnan mo dyan, ganina binasa natin yung sabi ng propeta ng 70 Adventist, yung Jerusalem, katumbas na yan ngayon sa 70 Adventist. Okay? Ang Israel of today. Kasi sinasabi mismo ng propeta ng 70 Adventist na last days ito. Prophecy ito Okay? So, sinasabi ni Bardilmar na basta fulfilled, tapos na, napakaraming nakasulat sa Biblia na kahit nga ang New Jerusalem bumaba na Ibig sabihin ba, bumaba na ang New Jerusalem kasi past tense na hindi po ganon ang pag-aaral ng Biblia. So, kailangan natin dyan ng rules of interpretation at saka tinatawag natin dyan ng pragmatics at saka semantics. Okay? So, dito tayo. So, sinabi dito na may sanctuary. Dito po sa sulat ng propeta ng 70 Adventist, kinomentaryuhan niya tong sa Ezekiel 9 verse 6. Begin at may sanctuary. Ang sabi niya dito, He who presides over his church, and destiny of the nations is carrying forward the last work to be accomplished for this world. To the angel, so hindi po yung tao ang papatay doon, angels po. Kaya nga sinabi niya, parang sinasabi niya, David dyan ang papatay. No, angels, he gives the commission, execute his judgment. The work of judgment begins at the sanctuary. So, yun po yung sinasabi ng propeta ng 70 Adventist na ito palang slaughter of Ezekiel 9, mangyayari pala ito sa kanyang iglesia. The work of judgment begins at the sanctuary. But pa sa sanctuary, his church. Okay? Yun po yung sinasabi ng propeta ng 70 Adventist. Ngayon, kung titingnan mo sa paragraph 3, binanggit po dyan yung Ezekiel 9. Read Ezekiel 9. So, binanggit po dyan, sa Testimonies to Ministers. Ngayon, ito pong Ezekiel 9, pareha po ito sa sinasabi sa Biblia mismo. Dito po sa unang Pedro, chapter 14, verse 17, for the time is come that judgment must begin at the house of God. So, ang judgment, magsisimula ito sa bayan ng Diyos. Ito po yung sabi ng propeta ng 70 Adventist. Dito po sa Great Controversy. Kinote niya po itong 1 Peter 4:17. Tingnan niyo po So in the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered at those of the professed people of God. Doon pa na mangyayari sa people of God sa last days. So yun, the judgment of the wicked is a distinct separate work and take place at the latter period. Judgment must begin at the house of God. Kinote ang 1 Peter 4:17.
Ngayon, paano po yan? Ito po yung sabi ng propeta ng Seventh-day Adventist sa Great Controversy ulit. Ebidensya po ito. The mark of deliverance has been set upon those that sigh in that cry for all the abominations. So binanggit po dyan yung abominations. Now, the angel of death goes forth represented in Ezekiel's vision by the men with slaughtering weapon. Kung babasahin mo dito sa gitna, and begin at my sanctuary. Ezekiel 9 verse 1 to 6, the work of destruction begins among those who have professed to be the spiritual guardians of the people. The false watchmen are the first to fall. Ibig sabihin, yung sinasabi kanina ni Brother Denmar na yung mga leaders, yung mga nangunguna, sinasabi po yun ng propeta nila, hindi po yung sinasabi ni Barhotep. Nagre-rely lang po ito sa sinasabi mismo ng propeta ng Seventh-day Adventist. Okay? Na merong connection yun. Okay? Next. Ito yung binasa niya kanina. Itong sinabi rito sa manuscript release, page 260, paragraph 2. Ganito po. Study the 9th chapter of Ezekiel, these words will be literally fulfilled. Okay. So, Ezekiel 9 po yan. Hindi po yan yung 10 plagues of Egypt. Mamaya babasahin ko po yun na ang na-fulfill doon, ang 10 plagues of Egypt. Pero ito, sinabi, matutupad. Kasi sa Biblia, sa rules of interpretation po, hindi porke na mabasa mo dyan na, halimbawa, ang New Jerusalem bumaba at yung iba pang talata na sabi ni Apostol Pedro na ni Pablo na kita tayong mga buhay sa salubong ni Kristo. Ibig sabihin ba, kung ganun ang reading comprehension natin, buhay pa rin ba si Apostol Pablo hanggang ngayon? Kung ganun yung comprehension natin na pag sabi ni Apostol Pablo na tayong mga buhay sasama doon sa second coming, ibig sabihin ba, tanong ko, buhay ba si Pedro doon? Kasi sinasabi doon. Hindi po ganoon, mga kapatid. Pinapatunayan lang po dito ng propeta ng Seventh-day Adventist na ang Ezekiel 9 mapupulfill. Hindi niya sinabing natupad na, kundi matutupad. Kaya nga sinabi niya doon, matutupad siya to the very letter. Study the 9th chapter of Ezekiel, these words will be literally fulfilled. Kasi kung sinabi niya na yung natupad na, hindi niya nasasabihin na matutupad in the last days. Okay? So, sinasabi niya dito na matutupad talaga. Yet, the time is passing and the people are asleep. They refuse to humble their souls and to be converted. So, next mga kapatid, papatunayan natin na ang Ezekiel 9 ay paghahatol sa bayan ng Diyos. Mangyayari po ito na literal po ito. Literally fulfilled. Ano yun ang ibig niyang sabihin dito doon na literal mangyayari. Hindi po nangyari na. Oo, kundi mangyayari siya na literal. Yun ang understanding noon. Kasi kung sasabihin mo nangyari na, o sasabihin niya mangyayari pa, di contradiction ng propeta. So hindi rin aminin na magkamali ang propeta, no? Ang sinasabi niya literally fulfilled, literal siya na mangyayari. Sama sa panahon nila Noah, sa panahon sa Sodom and Gomorrah, sa panahon sa slaying the firstborn in Egypt, sa panahon sa Kangkura Datam Abiram, literal yon literal na tubig kang Noah, literal na apoy doon sa Sodom at Gomorrah, literal na pagpatay sa firstborn, literal na kinain ng nilupa si Datam Abiram, literal na si Aka na pinatay, no? Literal yung Jerusalem, destruction sa Jerusalem, literal yung seven last plagues, literal yung sa second coming na merong mamamatay, lahat ng destruction, literal din yung destruction sa mga wicked sa 1,000 years, literal, yun ang ibig niyang sabihin, literal. Hindi niya sinabi doon na natupad na, kundi literal siya na mapufulfilled. Yun ang understanding doon. Hindi po na sabi na, kung ganun ang comprehension natin, so maraming sulat si Ellen G. White sa ating pag-aaral, magkakabangga-bangga, magiging mali. So ang ibig sabihin niya doon, literal siya na matutupad gaya nung judgment ng Diyos sa unang mga panahon. Kang Noah, literal na tubig. Yun po ang ibig sabihin. Ngayon, ang Ezekiel 9, hindi po ito ang 7 last plagues. Okay?
Ang Ezekiel 9, 6 lang po na mga anghel, isa doon sa 6, sealing angel. Sa 7 last plagues, hindi po siya kasi nga, sa Ezekiel 9, espada yung kanilang dinadala. Sa 7 last plagues, ang kanilang dinadala ay mangkok, ibubuhos, hindi iitak. At sila ay 7. Ang Ezekiel 9 ay 6. Ang 7 last plagues ay 7. Okay? So, magkaiba po yan. At sa 7 last plagues po, mga kapatid, wala pong sealing angels doon. Okay? Magkaiba po yan. Kasi, ang Ezekiel 9, mangyayari po ito sa Israel at Judah. Israel of Judah. Ang 7 last plagues po, doon po yung mangyayari sa Babylon. Okay? Ngayon, sa Ezekiel 9, 6 po nga tao o angels po yan. Sabi ng Spirit of Prophecy, sabi mismo ng propeta ng Seventh-day Adventist na angels yan. Okay, 6 po yan. Ang 5 mayroong slaughter weapon, ang isa sealing angel. Unlike po sa 7 last plagues. Kasi maraming Seventh-day Adventist dyan na kanilang intindi, 7 last plagues daw. Okay? Ngayon, sabi rito sa Biblia, 6 men with slaughter weapon and 1 man among them. Ibig sabihin, ang kasama sa 6 na ay meron doong sealing angel. Malinaw po yan sa verse 2 ng Ezekiel 9. 6 sila, ang isa sa kanila, 1 man among them, yun yung sealing angel. Sa 7 last plagues, walang sealing angel. Okay? Ngayon, 6 lang po sila, 5 ang mayroong slaughter weapon, isa doon sealing angel. Okay, malinaw po yan. Ngayon, sabi po ng propeta ng Seventh-day Adventist ganito. Tingnan niyo po ha. Sa volume 3, page 267, paragraph 1. Sabi dito, they will fall in the general destruction of the wicked, represented by the work of the 5 men. So, propeta na mismo ng Seventh-day Adventist ang nagsasabi nga 5 men lang yung may espada. Okay? Oh. With slaughtering weapons, that sign, that cry for all the abominations that be done in the church. So, ibig sabihin, mangyayari talaga ito na paghahato, literally fulfilled sa church. Ano nga church? Ang Seventh-day Adventist Church, gaya ng binasa natin kanina. Okay? At ang sabi pa dito, meron pang sinabi rito ang propetesa. But the general slaughter of all those who do not thus see the wild contrast between sin and righteousness, ang sabi ito, who is stand in the counsel of God and receive the mark, is described in the order to the 5 men with slaughter weapons. So 5 lang talaga doon ang mayroong slaughtering weapon. So ibig sabihin, ang Ezekiel 9, hindi po siya ang 7 last plagues. Okay? Hindi po siya ang 7 last plagues. Kasi 5 lang doon ang may slaughter, ang isa doon sealing angel. Sabi po yan ng propeta ng Seventh-day Adventist. Okay? So, ganyan po yung pagkakaiba. So dito tayo sa, sabi po rito, ilang minuto ako, Brother Moderator? 30 seconds, hindi ko na po tatapusin mga kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong. Bro Denmar, second cross, your time start now. Wait lang. Okay. So, first question. Okay, first question, ano? Okay, una kong tanong. Sang-ayon ka ba dito sa Time stop muna, time aklat stop. ni Victor Hotep? Bro, na- yung camera mo bro, pa-fix mo na bro, Real Jury. Nakatigilid na naman siya. Naglit Nakatagilid, di ko mapansin Sige, Update mo. Update mo, bro. Okay. Yun. Update mo, bro. Rotate mo pa bro. Nakatagilid. Katagilid pa din. Update mo ulit. Pindutin mo ulit. Yun. Yan. Proceed bro. Okay. Then. Sang-ayon ka ba sa sulat ni Victor Hotep sa The Shepherd's Rod, Book 2, page 44, na ang kakatayin dito sa Ezekiel 9, that the Seventh-day Adventists, leaders and people who reject the message of the Shepherd's Rod will be slaughtered during the fulfillment
of Revelation 8 verse 1. So, sinasang-ayunan mo ba to yung sinasabi ng inyong propeta na si Hotep na ang lahat ng Seventh-day Adventist na magtakwil sa shepherd's rod ni Victor Hotep papatayin ayon sa Ezekiel 9 at Revelations 8:1? Yes or no? No. Kasi hindi sinasabi diyan na lahat ng 70 Adventist, kasi merong sinasabi ng Ezekiel 9 na yung mga hindi lang makakatanggap ng tatak. Oo. So sagot natin diyan no, kasi hindi naman yan yung ibig sabihin yan, kasi nga sinasabi rito sa sulat ng propetesa mismo na now the angel of death goes forth represented in Ezekiel's vision. So ibig sabihin, ito po ay hindi sinabi dyan na ang hindi tatanggap sa shepherd's rod. So yun po yung sagot ko doon, kasi nga yung aking pinapatunayan, itong sulat mismo ng Seventh-day Adventist. Next question. Okay, sa madaling salita, mali si Victor Hotep na inyong propeta sa Davidian sa sinabi niya na i-slaughter yung mga Seventh-day Adventist na nag-reject sa shepherd's rod according sa katuparan ng Ezekiel 9 at Revelations 8:1. So mali siya. Yes or no? No, hindi siya mali, kasi nga yung binasa mo, yung doon ka lang sa first page, pero kung babasahin mo diyan, sinasabi diyan na ang hindi tatanggap sa mensahe ng Panginoon, mensahe ng Seventh-day Adventist, hindi po sinasabi na mensahe ng rod, mensahe ng Seventh-day Adventist, yun yung sinasabi niya. Next question. Okay, next question. Saan mo mababasa yon? Dito po sa page 44, book 2 ng Shepherd's Rod. Saan banda? Pakituro. Objection, moderator. Una, hindi ako bumasa ng Shepherd's Rod. Pangalawa, wala akong Shepherd's Rod dito, kapatid. So, yun po yung aking sagot. Hindi ko po yan binasa sa aking presentation. Okay, counter objection, hindi daw niya binasa. Okay. Counter, Mr. Moderator, this is a follow-up question. Ang relation nito, baka tanongin ninyo, bakit ano relation nito? Ito po, yung libro ng kanilang propeta na si Victor Hotep sa Ezekiel 9, sa The Shepherd's Rod. Ito po, book 2, page 44, nagsasabi na yung Ezekiel 9 at Revelation 8:1 na aming pinag-uusapan. Yung slaughtering dito na mangyayari sa Seventh-day Adventist, sabi dito, those who reject the shepherd's rod will be slaughtered during the half hour of Revelation chapter 8 verse 1. Ayan. So nakasulat po dito, Mr. Moderator. Therefore, sagutin niya yung kasi pwede naman itanong basta related so sa topic. Ganito. Sa second cross kasi pwede naman talagang magtanong kahit hindi nila tag. Pero kung merong something dun sa tanong, pwede kang gumamit ng 10 seconds, bro. So gagamitin mo ba? Mr. Moderator, 10 seconds. Proceed, kasi bro. yung binasa niya, hindi naman kasi shepherd's rod yan. Alam ko niyan, sulat yan ng author ng Seventh-day Adventist. Kasi ang binabasa niya kasi dyan, yung explanation, hindi mismo yung libro. Okay, next question. So, tama ba? Uulitin ko tama ba yung sinasabi ni Victor Hotep na Seventh-day Adventist people and leaders who reject the message of the shepherd rod will be slaughtered during the half hour of Revelation chapter 8 verse 1 bilang katuparan niya ng Ezekiel 9. Tama ba si Hotep dito o mali? Sagot, tama po. Ang mali po dyan yung understanding, yung comprehension. Kasi hindi naman shepherd's rod ang binabasa mo. Oo, kundi yung libro ng isang layman. Okay?
So tama po si Brother Hotep, pero mali ang inyong understanding. Kasi nagtapos kayo dyan mismo sa quotation. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Ngayon, sunod yung tanong, tama rin ba yung sinasabi ni Victor Hotep na prior of the close of probation mangyayari yung 7 plagues half an hour ng Revelation 8:1 at saka yung Ezekiel 9 slaughtering? Tama ba siya doon? Yes or no? Yes, tama siya doon. Kasi nga, ang 7 last plagues at Ezekiel 9, magkasunod lang yan siya. Okay? Ang binabanggit ni Brother Hotep dyan, kasi nakaquote yan sa Great Controversy, inilagay ng propeta ng Seventh-day Adventist yung mga judgment ng Diyos. Kasama na doon yung 7 last plagues. Okay? So, nandiyan po yan sa Great Controversy 628 na ini-align ang Ezekiel 9 sa judgment kagaya ng 7 last plagues. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Sino ang may mas tamang interpretation ng Ezekiel 9? Si Ellen White ba o si Victor Hotep? Sagot, parehas po yan kapatid. Wala pong contradiction yan. Objection? Objection ako. Mr. Moderator, categorical question. May pagpipilian, dapat siyang pumili. Sino ang may mas tamang interpretation ng Ezekiel 9? Si Victor Hotep ba na kanilang propeta? O si Ellen White na aming propeta? Okay, so dalawang pagpipilian. Sagot. Ang sagot ko doon, parehas nga. Yes or no ang sagot ko doon. Kasi wala namang contradiction doon at mapapatunayan ko yun. Next question. Next question. Okay. Next question. Kung mas tama silang dalawa. Okay. Kung mas tama silang dalawa. Okay. Ang question ko ganito. May mababasa ba tayo sa sulat ni Ellen White na ang slaughtering ng Ezekiel 9 mangyayari before the close of probation? May mababasa ka ba? Yes or no? Sagot, wala pong direct mabasa. Pero sinabi niya, last days. Marami po siyang sinasabi. Wala kang mabasa na prior. Pero maiintindihan mo na ito'y mangyayari in the last days. Yun po yung mababasa. Okay. So para sa akin, enough na po yun. Next question. Okay. Next question. Next question, no? Ngayon, okay, so dyan magtatapos mga kapatid ang ating negative na pagtatanong, second cross. So dako tayo sa presentation ng negative. Brother Denmar Santiago, rebuttal. Ready? Okay. So, position po ng Seventh-day Adventist sa Ezekiel 9, ito, ang pagpatay ay hindi sa mga hindi tapat na pinuno sa bayan ng Diyos ayon sa Ezekiel 9. No, ito yung mangyayari sa mga hindi tapat na pinuno ng bayan ng Diyos. Magaganap ito after the close of probation sa general destruction of the wicked. No, ito ay isa-isang binabagsak ang pitong muling salot sa dulo na ikalawang pagdating ni Kristo. No? Ang sabi dito, mga kapatid, sa TM 431.2, no? Sabi diyan, the triumph of the church is very near. The reward to be bestowed is almost within our reach, and yet iniquity is found among those who claim to have full blaze of heaven's light. O dito, sabi diyan, the triumph of the church is very near. No, ang tagumpay na iglesia ay napakalapit na tanggantimpala ay halos abot kamay na natin. Bakit ganyan ang pagkakagamit ng salita, mga kapatid? Sabi dito sa TM 431.3, no? Itong bagay na ito ay mangyayari sa the work of judgment begins at the sanctuary, according kay Ellen White. Kaya dito, mga kapatid, no? Makikita natin sa Tagalog daw, ang gawain ng paghatol ay nagsisimula sa sanktuaryo.
no? Kaya kung babasahin natin, yung mga salitang yan, nakasulat yan sa Ezekiel chapter 9, verse 2 to 7. So, ang sabi ni Ellen White, sa pagkakasaling Tagalog, no, diyan, patayin lahat ng matanda at bata, maging mga dalaga, maliliit na bata at mga babae, ngunit huwag kayong lumapit sa sino mang lalaki na nasa kanya ang tatak. No? Testimonies for the Ministers, page 431 and 432. So, ano ang tamang kahulugan base sa pananalitang ito ni Ellen White? Yung the work of judgment begins at the sanctuary, mga kapatid, no? Ang salitang ito, okay, mga kapatid, ang tawag dito, ang kasunod dito, teka ha, okay, basahin natin yung mga sulat ni Ellen White. Okay, sabi dito sa Great Controversy, no, 656.2, the work of deliverance has been set upon those that sigh and cry for all abominations that be done. Now the angel of death goes forth, represented in Ezekiel's vision by the man with a slaughtering weapon. So ito yung binabasa niya kanina, no? Ngayon, nakikita natin sa sulat ni Ellen White dito, iisang tinutukoy, ginamit niya Ezekiel, no? Ezekiel 9, no? Ngayon, suriin pa natin mabuti, bigyan natin linaw. Ito, mga kapatid, ayon pa rin diyan sa paragraph na yan, mga kapatid, no? They began in the ancient men which were before the house, Ezekiel chapter 9 verse 1 to 6. So kinote ni Ellen White, no? So tandaan natin dito, mga kapatid, pansinin po ninyo, ang ating paniniwala ay mangyayari ito, no, in the general destruction of the wicked. Bakit? Tutuloy po natin sa paragraph 3. The Lord come out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth shall disclose her blood and shall no more cover her slain. Isaiah 26 verse 21. And they shall be plagued, whereat the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. So dito, hindi ko nababasahin niya, medyo mahaba na yung mga kapatid. Ang paliwanag dito, lalabas yung Panginoon para hatulan ng lahat ng nananahan sa lupa. Take note, mga kapatid. Walang sinabi si Ellen White na papatayin yung mga SDA na hindi tumanggap ng aral ni Victor Hotep. Katulad doon sa Shepherd's Rod, Book 2, page 44. Kung inyo papansinin yung salita, the earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain. Ang inutukoy dito ay ang malaking kapahamakan ng mga tao sa mundo na sa pagdating ng Panginoon, no? Lalo na, at ginamit ni Ellen White ang sulat ni Isaiah, sasabi, ay ihahayag din ng lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ng kanyang mga pinatay. No? Kaya dito, kapalpak-palpakan talaga ang mga Davidian. Bakit? Suriin po natin, mga kapatid. Mali po yung sinasabi ng Davidian na yung sa SDA Church mangyayari yan. Dahil na mga mapapatay ay napakarami, hindi kayang takpan ng pinatay sa panahong yan. Ang mga salitang ito, mga kapatid, naglalarawan lamang na napakaraming pinatay. Manaba, tumutugma ito sa Revelation na sino ang makatatayo at si Isaias na ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami, no? So bakit binanggit ni Ellen White yung Isaias? Kasi ganito, mga kapatid. Ibig sabihin ni Ellen White sa Ezekiel chapter 9 and Isaiah 26 verse 21, same event lang po sila. No, para hindi tayo maligaw, mga kapatid. Ganito ang sabi, basahin po natin yung ginamit ni Ellen White na cross-reference sa kanyang paliwanag sa Ezekiel. No, yan yung gamit yung sulat ni Propeta Isaias. No? Mabasa po natin yan. Saan natin mababasa yan? Dito po sa Review and Herald, 1970, page 607, 56. No? Tagalogin natin. Ang ating Diyos ay Diyos ng awa. Nang ang mahabang pagtitiis ay maghiliw na pakikiramay siya makitungo sa lumalabag sa kanyang batas. Ngunit may isang punto kung saan nauubos ang banal na pasensya at ang paghatol ng Diyos ay tiyak na susunod. Ang Panginoon ay nagtitiis sa mahabang panahon sa mga tao, sa mga lugsod,
Maawang nagbibigay ng babala upang iligtas ang lahat ng banal sa galit. Ngunit, darating ang panahon na hindi na maririnig ang pagsamo para sa awa. O yan ha. So paliwanag natin. Dito, pansinin po ninyo ang salita ni Ellen White, mga kapatid. No? Yung sa English, no? The Lord bears long with men and with cities mercifully giving warnings to save them from divine wrath, but the time will come when pleadings for mercy will be no longer heard. Maliwanag na magaganap ito sa close of probation. Kasunod ng pagdating ng Panginoon, sapagkat yun ang araw ng paghukom na tinutukoy na mangyayari. Kaya mali si Victor Hotep na sabihin na prior the close of probation mangyayari. Kaya nga tanong ko sa kanya kanina, sinong mas tama? Mali si Hotep, tama si Ellen White. Di ba? Kaya dito, ano pa sinabi ni Ellen White? Dito sa dito naman sa Review and Herald pa rin, mga kapatid. No? Review and Herald pa rin. Ang sabi dito sa 657.1, mga kapatid, at the coming of Christ, the wicked are blotted from the face of the whole earth, consumed with the spirit of his mouth, and destroyed by the brightness of his glory. Christ takes his people to the city of God, and to the earth is emptified of its inhabitants. Behold, the Lord maketh the earth empty. At napakahaba pa niyan, no? So, papaliwanag ko lang. Ang malinaw diyan, pagkakasalaysay, at the coming of Christ, the wicked are blotted out from the face of the whole earth, mga kapatid. Kaya, yung ambisyon ni Hotep, na sila yung aagaw sa ari-arian ng SDA Church, ay malaking kapalpakan. No? Hanggang pangarap na lang ng mga Davidian yan. No? Malaking pangarap nila yan. Kaya, sabi niya, no? Yung end, the earth is emptied of its inhabitants. Ito yung general destruction of the wicked, na nawalan ng laman ng lupa. No? Kaya dito, mga kapatid, ito ha, tingnan po ninyo, ano po ang dahilan, ano po ang dahilan ni Victor Hotep, bakit niya gustong patayin ang mga Seventh-day Adventists? Ano po ang dahilan niya? Babasahin natin yung dahilan ni Victor Hotep. Ito sabi ni Victor Hotep, no? Ito pala ang kanyang purpose kung bakit gusto niyang patayin ang mga Seventh-day Adventists. No? Dito po sa The Shepherd's Rod, Volume 2, page 217. No? Ang lumang pangalan na marumi ay hindi na maaaring panatilihin. Walang sino man ang dapat banggitin sa lumang pangalan para sa hindi karapat-dapat ayon pa sa kanyang dating pangalan ay mananatili lamang sa isang sumpa. Kaya, habang ang 5 lalaki may sandata ng pagpatay ay inaalis ang kumakatawan sa mga damo sa loob ng SDAC at magkakaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos ito ay magsisimula muli ang paghukom para sa tinatakan sa panahon na malawak ang pag-aanin na siyang katapusan ng sanglibutan. So, ginawang dahilan ni Hotep ang tungkol sa muling pagsasaayos sa ilalim ng isang bagong pangalan na ang gusto nila mangyari ay Davidian, hindi na Seventh-day Adventist ang ipapangalan sa bayan ng Diyos. Kaya yun pala ang gusto ni Hotep. No? Kaya pala gusto niyang patayin ng mga Seventh-day Adventist. No? Kaya pala gusto ni Hotep Meron siyang personal, mga kapatid. Meron po siyang personal agenda. No? Yung personal agenda niya Kaya ngayon, eto pa, mga kapatid. Ito maliwanag Maliwanag, establish natin. Ayon kay Ellen White, yung Ezekiel 9 ay magaganap after the close of probation. No? At ang papatayin dito, mga kapatid, hindi ang mga Seventh-day Adventists. Hindi ang mga Seventh-day Adventists ang papatayin dito. Bakit naman kami papatayin, no? Kaya sabi ko sa iyo, hindi kami ang papatayin dito. Okay?
Kanina ko pa pinatutunayan sa aking first presentation eh. Hindi kami yung papatayin dito. Yung papatayin dito, siyempre dahil close of probation na, ano sabi ni Ellen White? O basahin ulit natin. Sa 657.1 ng Review and Herald. Sabi diyan, at the coming of Christ, the wicked are blotted out from the face of the whole earth. Di ba? Yung mga masasama, papatayin. After the close of probation. Yung mga wicked ang papatayin. Ilang minuto na lang, Mr. Moderator. Mr. Rasha, Brother Rasha, ilan na lang. Okay, baba pa, yes, baba pa. Ngayon, ito pa ha, papatuloy pa natin yung ating pagpapaliwanag. Ngayon, ito naman yung komentary ni Ellen White sa Isaiah 26 na kanyang ginamit, mga kapatid, no? Ito. SDA Bible Commentary. Ang sabi dito, ito, no? Sa Tagalog, 6 na lalaki ang mga berdugo ng paghihiganti inilalarawan bilang tao sa anyo. Sa pangunahing aplikasyon, kinakatawan nito ang Babylonia na naglalapat ng hatol ng Diyos sa lungsod. Sa pangalawang aplikasyon, inilalarawan nila ang mga ehensya ng mga paghatol. Na sa pagtatapos ng panahon ay magsisitupad ng hatol. Una sa mga nag-aangking espiritual na tagapag-alaga ng tao at kalaunan sa mga masasama sa pangkalahatan. Seventh-day Adventist Bible Commentary. No? Ayan. Natin mababasa yan, mga kapatid. No? So, ayan yung ating binasa. Ano? Ayan. So, ano pa? Tuloy natin yung basa. Sabi dito, dahil nilabag nila ang batas, binago nila ang ordinansa, sinira ang walang kagantipan, kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at nagsisitaan doon at sira. Kaya't ang mga nananaon sa lupa ay nangasunog. Isaiah 24 verse 1, 3, 5, and 6. Great Controversy, 657. Paragraph 1, Volume 4, page 605. No? Ano pa? At sila ay hahawak sa bawat isa sa kamay ng kanyang kapwa at ang kanyang kamay ay tatayo laban sa kamay ng kanyang kapwa. Zacarias 14:12-13. Sa galit na kanilang sarili mabangis sa pagnanasa at sa pamamagitan ng kakilakilabot at pagbusong walang hanggang galit ng Diyos, bumagsak ang masasamang naninirahan sa lupa. Mga saserdote, mga pinuno, mga tao, mga mayaman, mahirap, mataas at mababa, at ang napapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng lupa at sila ay hindi tatangis o titipunin o ililibing man. Jeremias 25 verse 33, 656.3. O dito, mga kapatid, okay, so dapat tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative sa negative. Proceed, bro. Pwede na magtanong, bro? Pwede. Tanong. Okay, sinabi mo kanina na gustong patayin ni Hotep, sinulat ko dito, ang mga 70 Adventist. Ang tanong ko sa iyo, meron ka bang mabasa na si Hotep ang papatay sa mga 70 Adventist? Meron o wala? Categorical? Meron. Kaya nga gusto niya matupad sa 70 Adventist ang Ezekiel 9 kasi sabi dito sa The Shepherd's Rod, no? Yung nagdadala ng lumang pangalan kasi gusto niyang palitan. Gusto niyang palitan ang Seventh-day Adventist. Ang ilalagay niya yung salitang Davidian, no? Ito basahin natin dito sa The Shepherd's Rod, Volume 2, page 217. Ayan binigyan ko pa ng
ng page, no? 217. O, ayan. Meron na akong katunayan. Next question. Next question. Binasa mo kanina yung sulat ni Joseph Bates, page 41. Tapos sinabi mo na kasama doon yung Ezekiel 9 sa sulat ni Joseph Bates. Ang tanong ko sa iyo, sino ba ang paniniwalaan mo? Si Joseph Bates o ang propeta ng Seventh Adventist na si Ellen G. White? Pareho. O, pareho. At hindi ko paniniwalaan si Victor Hotep na nagsasabi na prior of the clause of probation, samantalang maliwanag po dito sa sulat ni Ellen White na after clause of probation, general destruction of the wicked, ang slaughtering at yung mga masasama ang papatayin, hindi mga sabanista papatayin, kundi yung mga masasama na matitira dito sa lupa. Yun po ang i-slaughter. O kaya mali si Victor Hotep. Next question. Okay, so sinabi mo na pareho. Nung binasa mo yan, contradict yan sa mabasa sa propeta ng Seventh Adventist. Tanong, sino nagsisinungaling dito? Si Joseph Smith o si Ellen G. White? Okay, 10 seconds. Ikaw po nagsisinungaling dito. Bakit ka ako? Dito po sa The Great... Oh, wait lang. Sumasagot ako eh. Objection mo na, mauna. Okay, Mr. Moderator, ang tanong ko kasi, sino ba ang nagsisinungaling dito? Kasi contradiction yung sinabi ni Joseph Smith at saka ni Ellen G. White. Contradiction yon. Ngayon, tinanong ko siya kung paniniwalaan niya ba yung isa doon. Sabi niya, parehas. Ngayon, noong tinanong ko siya, ako na yung sinasabi niya, sino kayo ng objection ko. Sagutin niya yung tanong sa ngayon sa okay. tanong. Okay, Mr. Moderator, counter. Objection. Proceed. Sumagot po ko. Ang sagot ko, 10 seconds. Okay, so 10 seconds naman to. Kahit anong sabihin niya dito, kahit totoo yan o hindi, proceed pa din. Rodenmar, sabi dito, great controversy, page 25. The prophecy which he uttered was twofold in the meaning, while foreshadowing the destruction Next of question, Jerusalem, 10 seconds. prefigured in the terrors of Next the last question, great 10 day. seconds. Okay, next question. Binasa mo kanina ang 2SR. Sulat ni Barhotep. Sinabi mo na si Bador Hotep ang papatay. Ngayon, tanong ko sa iyo, sino ba ang papatay? Davidian o angel? Sangayon sa mabasa. Okay. Kayo po ang gustong magpapatay. Kaya nga po gusto ninyo eh. Ito babasahin ko ha. Ito sabi sa aklat ninyo. The shepherd's rod. That the Seventh-day Adventist leaders and people who reject the writings of the shepherd's rod Objection, will be moderator. slaughtered during the prior of the close of probation. Bro? Objection ko kasi ang tanong ko, sino ang papatay? Oo. Ang Davidian ba o angels ang ayon sa mababasa? Okay, ang Davidian ba or angel, sino Sumagot daw? ako, Mr. Moderator. Anong sagot mo, bro? Sumagot ako, sabi ko. Mga Davidian. Si Victor Davidian daw. Hotep nga Proceed. ako nangunguna eh. Bakit? Ulitin ko ha, the Seventh-day Adventist leaders and people who reject the message of the shepherd's rod will be slaughtered during the prior of the close of probation. Dito, makikita mo na gusto talagang ipapatay Next question. o patayin. Next question. Okay. Next question. Sinabi mo na ang Ezekiel 9 ay 7 last plagues. Tama ba o hindi? Okay, tama yun. Kasi magaganap ang 7 last plagues according kay Ellen White after the close of probation. Sa inyo kasi prior.
of the close of probation, the 11th hour parable. Kaya mali nga si Victor Hotep dito eh. No, the shepherd's rod, ang lahat daw na hindi tumanggap ng shepherd's rod, papatayin. Sabi sa book 2, page 44 ng the shepherd's rod ng propeta mong si Victor Hotep. Next question. Oh. Next question. Next question. Kasi binasa mo kanina yung sulat ni Sister White na sinasabi mo na parang ang 7 last plague at Sickle 9 parehas. Meron ka bang mababasa sa sulat ni Ellen G. White na ang 7 last plagues universal? Meron o wala? Meron o wala? Meron. Meron daw. Oh. Meron. Sabi nga dito, yun ang babasahin natin. Oh. Dito sa 457 ng Review and Herald, no? The coming of Christ, the wicked are blotted out from the face of the whole earth. Whole earth naman pala eh. Ibabagsak ang huling 7 salot on the face of the whole earth. Review and Herald yan. Next question. So, ang tanong ko, may mababasa ka ba na universal? Yun po yung tanong ko sa'yo. Hindi po yung whole world, universal. May mababasa ka ba na 7 last plagues universal? Objection! Okay, objection po. Objection, Mr. Moderator. Magtanong siya, huwag magkonklusyon. Okay, so... objection, Moderator. Counter objection, proceed. Ang tanong ko kasi sa kanya, categorical. Meron ba siyang mababasa ng 7 last plague universal? Anto, meron o wala? Okay, meron o wala? Meron ba daw mababasa? Ang sagot ko nga, Mr. Moderator. Sagot ko, meron. Meron. O, babasahin Proceed. ko ha. Review and Herald. 1957. Ano yun ha? 657.1. No, at the coming of Christ, the wicked are blotted out from the face of the whole earth. Whole earth eh. Universal. Time. Whole earth naman po pala. Next question. Next question. Ang bira ko. Next question. Binasa mo kanina ang TM 431 paragraph 3, binasa mo kanina. So pero sinabi mo kanina na tao ang papatay. Ngayon, ito bang sinulat ni Ellen G. White? Mali ito, nasabi niya angels. Kasinungalingan ba ito or hindi? Okay, 10 seconds. Proceed. Yung propeta namin, tama yan lagi. Time. Pero si 7 Victor minutes Hotep, kapalpakan lagi. Time. So, dyan nagtatapos Okay. mga kapatid ang second stage ng ating debate. At ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Rael Jurino bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa ngayon na patutunayan ng ating affirmative na ang Ezekiel 9 ay mangyayari sa iglesia sa mga huling araw sang-ayon sa maunawaan sa Biblia, SOP at referensya. So mauna dito yung negative. Bro Denmar, proceed ko bro. Bro? Nakamute ka, bro. Nakamute si Brad. Hello, magandang gabi. Yan, okay. Okay. Mga kapatid, hindi po magkakontra si Joseph Page at si Ellen White. Ito po, babasahin natin. The Great Controversy, page 25.3. The prophecy which he uttered was twofold in the meaning. Twofold. While foreshadowing the destruction of Jerusalem, it also prefigured the terrors of the last great day. Kaya nga po natupad doon sa panahon ng mga Israelita at according sa propeta, ito ay magaganap din sa after ng close of probation. Ito lang naman yan eh. Itong Ezekiel 9, mga kapatid, kung mababasa po ninyo sa sulat ni Ellen White, ito po sa Great Controversy, 656.3, ito po ay iniugnay niya kay Isaias
chapter 26 verse 21. No, kung saan itong Isaiah chapter 26 verse 21, ini-emptify dito mga kapatid, yung buong sanglibutan. Kumbaga, inaalisan ng laman. So therefore, kaya sabi dito sa Review and Herald, 657, at the coming of Christ, the wicked are blotted out from the face of the whole earth. So, si Isaiah 26 verse 21 at si Ezekiel 9 at si SDA Bible Commentary, mga kapatid, ay magkaisa sila na ito'y magaganap, no, sa after ng close of probation. Hindi po prior the close of probation. Ngayon, puntahan natin itong the shepherd's rod, no? Ito po the shepherd's rod, mga kapatid. Unang pagkakamali at kapalpakan ni Victor Hotep. Number 1, book 2, page 44, that the Seventh-day Adventist leader and people who reject the message of the shepherd's rod will be slaughtered during the half hour of Revelation 8:1. So, saan po sa Biblia yun na yung hindi tumanggap, no, ng shepherd's rod ni Victor Hotep papatayin? Siya nagsabi kanina, tama si Victor Hotep, siya mismo nagsabi at tinatanggap niya yun. So, kung tama si Hotep dito, saan po sa Biblia na kapag hindi tumanggap sa shepherd's rod, papatayin? Okay? Saan po yan, ha? Kaya gustong-gusto talaga ng mga Davidian na mapatay ang mga Adventist. Sino yung may gustong-gusto? Dahil sa kanilang kapalpakan sa pag-interpret sa Bible. Isa pa. Sabi dito, that the slaughter of chapter 9 will take place prior to the close of probation and of subsequent to the second advent of Christ. Dito, mga kapatid, magaganap daw Ezekiel 9 bago ang close of probation. Maliwanag ko, mga kapatid, muli nating babasahin yung sulat ni Ellen White. Kailan po magaganap yan? Ang sabi ni Ellen White, ganito sa The Great Controversy, 656, the Lord cometh out of His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Isaiah chapter 26 verse 21. Ito po nga Isaiah chapter 26 verse 21, mga kapatid. Basahin natin sa Biblia. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ayan. At ililitaw naman ang lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ang kanyang mga nangapapatay. At dito sa SDA Commentary, mga kapatid, and even dito nga sa Review and Herald 657.1, at the coming of Christ, the wicked are blotted out from the face of the whole earth. So, ito po, mga kapatid, ang katunayan na mali talaga si Victor Hotep. Dahil para kay Ellen White, ang Ezekiel 9 ay after. Kay Hotep, prior the close of probation. Kay Ellen White, after the close of probation. Dahil na 7. Okay. Thank you. So, dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Bro Real Jory, your time start. So, mag-share screen muna ako. Okay? So, salamat, Mr. Moderator. So, kanina, sinabi ni Brad Denmar na si Brother Hotep daw ang papatay. Tinanong ko siya, nung may mabasa, wala naman siyang mabasa kasi hindi naman talaga mabasa yon. At saka pangalawa, tinanong ko kung nabigyan ba ang papatay o anghel. Sabi niya, oo daw. Pero wala ka talagang mabasa, kabisado ko yan, kapatid. Natapos ko na pagbasa yan, cover to cover.
Okay? Wala ka talagang mabasang ganong statement. Pero ang sagot niya, meron. Ano ba talaga ang mabasa? Dito po sa sulat ng propeta ng Seventh-day Adventist. Ito binasa niya to kanina. So kung binasa niya to kanina, sabi rito, to his angels, he gives the commission to execute his judgment. Angel po, kapatid, ang papatay doon. At saka hindi po yung sinabi ni Hutep na siya ang papatay o Davidian. No, wala ka pong mabasang ganyang statement. Okay? The work of judgment begin at the sanctuary. So pinaliwanag na yung sanctuary, his church. Sang-ayon po sa mabasa dyan. Ngayon, mababasa rin dito, yung binasa niya kanina, yung linaktawan niya yung 2, binasa niya lang yung paragraph 3. Pero sa 2, kung titingnan mo sa 2, now the angel of death goes forth represented in the vision, in the Ezekiel's vision. So, kung titingnan mo, begin at may sanctuary, sinasabi rito na distraction yan. Distraction yan sa mga walang tatak. Hindi po sa lahat ng Seventh-day Adventist, kaya tinutulan po natin yon. Wala pong ganong doktrina ang Davidian. Kahit pa sa sulat ni Ellen G. White, hindi po. Kaya hindi po nagiba ng ating pong negative ang affirmative. Kasi nga, wala po siyang matibay nga ebidensya. Isa pa, hindi niya talaga mabasa yung mga word na yun. Kahit nga doon sa Review and Herald, hindi niya mabasa doon na Ezekiel 9. Pero kinunik niya sa Ezekiel 9. Okay? So, sinabi na natin dito na iba ang Ezekiel 9 sa 7 last plagues. Okay? Ang Ezekiel 9, 5 angels lang, sabi ng kanilang propeta. Kasi kung hindi niya tatanggapin to, mali na yung kanilang propeta. 5 lang po ang sinasabi. Sinabi mismo ng kanyang propeta. So kayo na magtimbang-timbang mga kapatid. Babasa ito sa sulat sa propeta ng Seventh-day Adventist na 5 lang ang may slaughter weapon. Samantalang sa 7 last plagues, 7 at vials ang kanilang hinahawakan. Samantalang sa Ezekiel 9, espada. Okay? Sa 7 last plagues, mangkok na itatapon, ibubuhos. So, saan mangyayari? Sa church. Sa ngayon, sa kanilang propeta, kung mali ito, di mali na ang Seventh-day Adventist. Sabi nito, that sigh and that cry for all the abomination that be done in the church. So, saan ba tatama ang 7 last plagues? Sa Babylon ho yan, kapatid. Revelation 16. Hindi po yan sa church. Sa Babylon ho yan. So, binanggit to dito, another na book, sinabi 5 men lang ang may slaughter. So, iba po ang Ezekiel 9 sa 7 last plagues. Okay? Malaki po ang pagkakaiba niyan. Ngayon, dito tayo babasa. Sinabi niya na merong fulfillment noon. Hindi po yun ang Ezekiel 9, kapatid. Babasahin ko ngayon. When God was about to smite the firstborn of Egypt, may nangyari doon, pero hindi Ezekiel 9 yung kapatid. Babasahin natin sulat mismo ng propeta ng Seventh-day Adventist. He commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians into their own dwellings and strike their doorposts with blood. Hindi po sa noo. Yung pong mga tahanan ng mga Israelites, lalagyan ng dugo ng tupa doon sa kanilang doorpost. Ngayon, ang sabi rito, iba po ang Ezekiel 9 kasi dito, the angel is to place a mark upon the forehead of all who are separated from sin and sinners and the destroying angel. So, malinaw po dyan, kapatid, nga mali po yung sinasabi ng ating kapatid na tao ang papatay, samantalang sabi ng kanilang propeta na angels. At saka wala siyang mabasa sa Shepherd's Rod mismo na Davidian ang papatay o si Bertip. Wala yun, kapatid. Walang ganong statement. Okay? So, ang sabi rito, the destroying angel is shown to go forth again, not to destroy the firstborn of Egypt. Time na po. So, dyan nagtatapos Okay, mga kapatid ang ating debate ngayon between Seventh-day Adventist and Davidian, mga kapatid. So, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Brother Denmar, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute.
Hello? Ayan, okay. Maraming salamat. Unang-una sa ating Panginoon, ang luwalhati at papuri at lahat ng parangal ay sa Kanya, mga kapatid. At gayon din, mga kapatid, pinasasalamatan natin ang ating kausap at kapatid, no? Yan po, bagaman ay ating kadibati dito, yan ay ating kapatid kay Kristo na naligaw lamang ng landas talaga. Kaya naman, mga kapatid, pinasasalamatan ko si Brother Rail Jury, no? Ayan. At ang ating live streamer, recorder, moderator, Brother Rasha, na aming non-SDA manager. Ayan. Thank you so much. At sa bumubuo ng ABIM, Advent Biblical International Ministry, sa pangunahan ng aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at ng aking partner, pero mas pogi ako doon, si Brother Fernando B. Camacho Jr., ang aking ka-riding in tandem sa mga debate, no? At gayon din sa 3 Media, yan, padayon, mga kaigsuonan at kapaglaom sa 3 Media, no? Bilang inyong kasama diyan sa ating munting organisasyon ng Panginoon. At pinasasalamatan natin lahat ng supporters and viewers natin, followers sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook at sa Instagram, mga kapatid. Maraming salamat po. At kayo po ay iniwanag po sa palad ng Panginoon na kayo manatiling sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maganda na tayo dahil si Kristo na ating Panginoon ay malapit ng totoo. God bless po mga kapatid, and good night sa ating lahat. Brother Real Jury, salamat. Okay, maraming salamat po sa lahat, lalo tigit sa ating po Panginoon na siyang nagpahintulot nitong mga pagtalakay nitong Motorcycle 9, at ganoon din sa aking pong katunggali, Brother Denmark Santiago. At ganoon din po sa kang Brother Russia TV, i-share nyo po at subaybayan nyo po ang kanyang channel, at marami pang matulungan na mga kapatiran o makinig, marami po tayong makuha ng aral. Ganon din po yung ating pong mga nanood ngayong gabi sa debate namin ni Brad Denmar. At sa mga nag-comment diyan, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng nagsubaybay sa debating ito. Magandang gabi po sa lahat. God bless. Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin. Pasensya pala sa thumbnail kasi parang medyo nabaliktad ata. So mga kapatid, kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. At napaka-interesting yung topic nila. Medyo hindi ako maka-follow, pero napakaganda. Please panoorin nyo sa review mga kapatid, mas maganda din. Kasi you can pause it, tapos titingnan nyo kung talagang sinasabi nila ay totoo, hindi. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV. At yung sa aking Facebook, paki-follow na din ako mga kapatid. At sa dalawang ito, si Brother Real Jury, yung bago nating kaibigan dito mga kapatid. Po pwede yung bisitahin yung profile niya. Or kay Brother Denmar, syempre lagi-lagi yan dito. At meron din siya mga post, mga kapatid, gusto nyo magsuri sa SDA. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At paki-follow rin ako mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat mga kapatid. This is Advent Russia ng Russia TV, and we're out. Ayun.